Ng hapon po, Ma'am Evelyn. Magandang hapon din po. Yes, ma'am. Ma'am, unang-una po sa lahat, kami po dito sa Wanted sa Radyo ay taos-puso pong nakikiramay sa inyong pamilya sa nangyari po dito kay Ma'am Janine De La Torre. Kami po, hindi po namin lubos maisip, ma'am, ang pinagdadaanan ng inyong buong pamilya. Nasaan po ang magulang ni Ma'am Janine? Nasa ibang bansa po siya. Kailan lang kayo nakauwi, ma'am? Ng August 21st po. Okay, so hindi nyo na po talaga naabutan ng buhay si Ma'am Janine? Opo, kasi 1 year pa lang po ako doon eh. Wala pa talaga, hindi pa talaga makakauwi, madam. At Lola Evelyn, Nay Evelyn, ano po ang sinabi ng pulis dito po sa kaso ni Ma'am Janine? Wala po nakuha yung soko na fingerprint po. Pero nung nakita ba siya, ma'am, meron po bang, ano po, nakasaplot po ba? Wala na pong saplot? Ano pong itsura niya? Wala na po siyang t-shirt. Naka-baby bra na lang po siya, saka naka-pedal. Yung baby bra, di ba nakataas? Yung baby bra po nakatanggal? Tama ba, Ma'am Juvie? Hindi, nakataas lang po, nakataas. Nakataas. Kumbaga nakataas sa katawan niya. Okay, so wala siyang pang itaas na saplot. Sa baba po, wala din po? Meron po siyang yung suot pa niya yung pedal. Nai-autopsy na po ba si Ma'am Janine? Opo. Ano po ang sabi po sa autopsy, ma'am? Ang sabi po nung pulis, yung sabi po sa akin na tinanong ko po, wala po daw makuhang fingerprint po dun sa bangkay. Pero hindi pa po nila nasasabi kung ano po ang opisyal na dahilan ng kanyang pagkamatay? Nasabi na po yung sa ulo po. Nanay, nagpaalam po nun sa inyo si Janine na maglalaro lang daw po sana, attorney, hanggang sa hindi na makabalik. At una na nga pong rumisponde nung nawawala na nga po si Janine, sila Chairman Joe Marcy ng Barangay Tula-Tula. Ito po yung mga naghanap doon sa bata. Kap, nung nagpaalam itong si Janine na maglalaro lamang, kailan po yun? Anong araw po siya nagpaalam? Ang sabi po, ma'am, sa akin ng nanay, ng lola, nung hapon na po yun, nung August 17. Okay, hapon ng August 17. Tapos, Opo. Kailan niyo po natagpuan ang kanyang katawan, sir? Around 8:30 po, ma'am, pumunta sa akin yung tita ng bata. Dahil pinutusan ni mama niya na humingi na sa amin ng tulong. Then, automatic po, nagradyo ako sa mga tanod ko and sa kagawad ko sa PC Order na kakutulungan na natin kasi kawawa naman yung bata. Pagdating po namin doon sa bahay nila, dali-dali po kaming naghanap agad kasama yung mga volunteer. Madami po kaming naghahanap, ma'am. Sinuyod namin yung manyog, yung nyugan ang sinuyod namin. Tapos po, ma'am, nung mga bandang mag-11 na wala pa kaming natatagpuan, nagradyo ako sa kasi bawat grupo, may tanod ako naka-assign. Sabi ko, regroup tayo. Then, sabi ko sa kanila, charge mga tayong konti ng mga flashlight namin. Tapos po, tumawag na rin po ako nun sa CDRRM namin dahil nagpapatulong na rin po ako dahil yung sunod na susuyurin natin, yung mga bangin, yung mga creek na. Then, after po namin makapag-charge ng flashlight, bumaba na po kami doon sa may tinuturo nilang Imburnal, yung yung kahilera lang nung creek na natagpuan namin yung bata po, si Janine. Okay, so si Janine, sir, Cap Jomar, si Janine ay nakita po sa creek? Sa creek na po siya, sa creek. Okay, at ano po ang itsura nung bangkay, sir, nung nakita ninyo? Actually, ma'am, hindi po ako mismo yung nakakita, pero intact pa po dahil mga 5 minutes lang pag-radyo nung tanod ko na may nakita kami ditong tsinelas. Tsinelas po muna yung nakita eh. Hindi nila napansin. Andun pala sa gilid yung bangkay, yung dahil hindi nila napansin dahil may mga bato, nakadaga ng mga bato. Yung lumalabas lang yung paa. Okay. Nadaganan po yung biktima, dinaganan po ng biktima yung mga bato. Kap, sa inyong initial na pagkakakita, yung pwesto po ba ng mga bato ay mukhang yung maayos na ipinatong o yung mukhang nahulugan? Kasi maaaring nahulugan eh. Maayos na pagkakapatong. Okay. Saan pong banda siya natakpan, sir? Yung kabuong katawan ba? Kalahati ng katawan? Yung ating katawan lang, ma'am. Labas lang yung tuhod saka yung paa.
Yun lang po yung nakalabas, ma'am. Okay, so ang nakatakip po, buong muka hanggang sa kalahati ng katawan. Opo, ma'am, opo. Okay, at kung hindi pa po, tama po no, kung hindi pa po nakita yung tsinelas nitong isa ninyong kagawad, ay hindi pa po makikita. Tanod. Ay, tanod pala, sorry. Kung hindi pa po nakita ng tanod yung isang tsinelas, eh, hindi pa po makikita ang katawan ng bata. Tama po? Hindi pa po, ma'am, hindi pa. Okay. Sir, nung nakita nyo ba, nasa stage of decomposition na ba? Ano pong... Hindi pa po, ma'am, kasi medyo ano pa eh. Pero ano na siya, kasi may kasama rin kaming galing sa medic. Ano namin kung talagang may gumagala. Wala na talaga. Talagang patay na siya nung matagpuan namin. Oh, okay. At sir, nung nakita nyo po ba yung katawan ng bata, wala pong kahit anong makita kayo sa paligid? Kasi usually naman kung halimbawang pinukpok yan sa ulo or kung ano po, makikita din naman sa within the area. Nagkaroon pa po ba ng search sa weapon po kung sakasakali na ito po ay intentional na pagpatay? Yung mga bato, halos yung mga maliliit na bato po, wala na po kami makita doon eh. Kasi sa ano namin, yung mga pinatong na yun, yung mga pinatong na yun, yung mga natira lang, yung sobrang lalaki talaga na mga bato na lang. So, posible po na isa dun sa malalaking bato ang naipukol po sa ulo ni Ma'am Janine. Tama po ba? Pwede po, ma'am, kasi yung lumabas po sa autopsy, sabi ng PNP sa amin, sobrang pananakit yung kinamatay na yung mga tama niya, basag yung panga, may tama sa likod ng ulo, 2 tayong 3, basag yung bungo, saka yung may mga sinuntukan po, ma'am, sa katawan. Oo. Sa barangay ninyo, Kap Jomar, wala po ba kayong napaghihinalaan na posible pong gumawa nitong karumal-dumal na krimen laban kay Janine? Sa ma'am, sa assessment po, ma'am, para sa akin, ma'am, kasi dito na ako pinanganak, hanggang sa nagkapitan na po ako. Opo. Ngayon lang pala kami naka ng ganitong pangyayari dito sa amin eh. Kaya sa investigasyon po ng PNP, lahat ng katabing doon, yun po yung considered na suspect po, yung mga nakapalibot sa pinangyarihan, ma'am. So posible, sir, meron ko yung mga iilang tao sa malapit sa lugar na posibleng gumawa po nito? Opo, ma'am. And pinatawag ko na rin po yun sa barangay. Yung yung nasa farm, pinatawag ko na po, saka yung may bahay doon. Kasi sabi ng PNP, bawal daw po sa kanila magpatawag. Kaya ako na po yung nag-initiate na magpatawag noon. And yung PNP po, naghintay na lang sa barangay para sila na yung kumausap doon sa mga pwedeng maimbestigahan namin. Sige po, maraming salamat po, Kapitan Jomar C. ng Barangay Tula-Tula, Grande, Ligao City, Albay. Maraming salamat, sir, sa inyong pagresponde po kay Janine at kami po ay saludo po sa inyong trabaho. Maraming salamat. Sige po, ma'am. Sige po. Good afternoon po, Sergeant Arvin. Yes po. Good afternoon po. Opo. Sir, Sergeant Arvin, sa ngayon po ba meron na po kayong persons of interest dito po sa nangyari pong krimen laban kay Miss Janine De La Torre? Opo, lahat po ng posibleng nandyan sa pinakamalapit sa kanila ay minomonitor po natin at pinausap po natin yan. Tinignan natin yung mga galaw nila. At sa ngayon medyo talagang wala pa rin tayong link doon sa talagang may gawa. So patuloy pa rin po tayong nagkakalap ng informasyon kung paano po natin mag-resolve itong. Pero wala bang naging testigo, sir? Wala pong nagsabi na nakakita kay Janine? Kasi hapon lang naman na nagpaalam kay Lola Evelyn eh. Opo. Yung mga bata na bago siya nakita, tinaguan nga po siya. So, nung makauwi na yun, wala na talaga. Kasi iba tong lugar na to eh, parang forest ito. Hindi ito yung normal na may dadaan. Opo. Bihira po talaga ang papasok dito na tao unless na taga doon lang siya. So yun, doon po kami nakafocus ngayon, doon sa mga tao doon. Hanggang ngayon wala pa rin eyewitness or may nakakita man lang, circumstantial. Kaya medyo nagkakala pa rin kami kung paano namin
kung may lumabas man, mas maganda. Pero sa initial nyong investigasyon, Sir Arvin, ilan po ang inyong pinatawag na persons of interest at ano po ang naging ginawa ng ating kapulisan sa mga persons of interest? Ang pinatawag po natin dito, may 3, tapos may 2, and then may bali-anim na po ang napatawag namin at kinausap. 6 na kalalakihan po ba ito lahat? Opo, 6 na kalalakihan. Okay. Opo. At lahat po ba sila may alibi, sir? Lahat po sila hindi nila alam yung kung may may mga hindi po sila link doon sa pangyayaring yon. Yun siyempre di-deny din naman yan. Tinignan ko yung mga katawan para makita namin kung may mga indication na may scratches or ano. Oo. Kaya maski medyo lampas na nga po yun, siyempre para naman mapanatag ang kaisipan ng lahat, tinatingnan ko na rin po yung lahat. Oo. Pero sa 6 na yun, Sergeant Arvin, lahat po ba sila may alibay at na-verify nyo po kung nasaan po sila nung oras at araw po na nangyari po ito kay Janine? Opo, na-verify naman po namin lahat yan. Ang mga kausap namin, yung mga alibay nila, tinitingnan po rin po natin. Kasi may mga tao na din po kami inutusan ay pinapapalat ng monitoring sa mga tao na ito para baka naman may lumabas pa rin po. Okay. So sa ngayon, Sir Arvin, wala pa po talagang concrete na suspect or identified na tao? Hindi na po pwedeng makapag-file kasi hindi pa direct ang link para naman doon sa pag-filing ng kaso. Okay. So, patuloy pa rin po kami nagkakalap ng ebidensya or patuloy pa rin kami naghahanap ng witness. Kasi doon sa SOCO report, wala din kami nakuwang print na pwedeng mag-link doon sa tao, sa suspect. Kaya more on, doon sa nakapalibot po sa lugar na yon, doon po kami nagtitingin-tingin lang pwedeng kung sino ang... Clarification lang po, doon sa mismong creek kung saan po nakita itong katawan ni Janine, meron po ba nakatira malapit doon? Ang pinakamalapit na po ito sa kanila na po, sa may kalsada na. Siguro around mga 150 meters pero may pataas pa. 150 meters. So sa 150 meters po na distance, wala pong nakakita talaga at all kay Janine na pumunta siya doon? Sa ngayon po, wala pong talagang. Usual po kasi naglalaro siya dito sa kanilang neighborhood. Doon siya naglalaro. Kasama niya yung mga bata na yun usually. Itinaguan siya that time ng mga bata na yun kasi maingay daw po ito. So, wala siya naging kasama. Naging mag-isa talaga siya that time. Nay Evelyn, sa pagpapaalam po sa inyo ni Janine, nasabi ba niya kung sino po ang kanyang mga kalaro o kasama po na maglalaro doon sa area? Ang lagi po niya kasama yung mga kalaro niya, yung mga dito sa may kapitbahay namin. At ano po ang kwento ng mga bata sa inyo? Yun nga po, dinaguan nila si Janine. Butos lang ang narinig kay Janine, tinatawag yung isang batang kalaro. Mga anong oras po yan, ma'am? Mga 2:00. 2:00 po ng hapon? Opo. Okay. Tapos, pagkatapos po nilang maglaro, hindi na po nila nakita ulit si Janine or nagkita pa po sila? Hindi na po. Wala po ba silang nabanggit, ma'am, na nakipaglaro po sila sa mas nakakatanda o meron pong nakakatanda na lumilibot-libot sa kanilang pinaglalaroan? Wala naman po kasi nakikita din namin yung mga kalaro niya. Okay. Pero sa isip niyo, Ma'am Evelyn, meron po ba kayong pinaghihinalaan? Baka meron kasing prior incidents na itong bata po ay napagdiskitahan na or minamata po ng kung sino man pong posibleng nandyan sa inyong lugar? Wala po ako ng ganun. Kasi itong batang to, hindi man siya nakipagsalamuha sa mga malalaki ng kabataan dito. Lahat mga bata yung kasama niya. Okay. Sa ngayon po ba, Ma'am Evelyn, na-inform po ba kayo ng ating kapulisan sa mga nabanggit po nila kanina or first time niyo po itong maririnig? Na-inform din naman po. Sergeant Arvin,
Yes po. Opo. Sa estado po ng ating investigasyon ngayon, kagaya ng nabanggit nyo kanina, wala pa talaga tayong matukoy. Pero yung pagpapa-autopsy po sa bata, ang nakalap po kasi ng aming mga reporters na autopsy na po ang bata. Meron na po bang resulta, sir, ng actual po na or official na cause of death ng bata? Yung initial na sinabi po sa amin ni Dr. Bulhira, yung medical legal, yung wala kasi sa akin yung data, yung blunt force trauma, yung sa ulo, to the head. Yun na po yung cause of death po. Yun na po yung cause of death. Parang binagtak sa kanya yung boulder na malaki. Okay. Yun po yung cause of death. After initial po yan na ibinigay ni doktor. Kasi wala pang ibinibigay na formal talagang yung autopsy report. Okay. At kailan po natin ini-expect kaya Sergeant Arvin na lalabas yon? Opo, pinapalo up natin po yan sa crime laboratory. As soon as makuha po namin yan, siguro within this week. Kahapon, nakuha pa lang namin po yung after SOCO report. Okay. Sige po. At kasama po ba sa autopsy, sir, yung pag-check na rin po kung may humalay po or may gumawa po ng hindi ka nais-nais kay Ma'am Janine? Ang sabi po ni Dr. Belhira, though na-impact yung sanitary napkin, yung panty niya, to be sure or to be certain, kumuha pa rin siya ng swab para dadalhin po niya sa crime laboratory sa national, sa Camp Crame, to determine kung may ibang may gumamit po sa kanya. Okay, sige. At least nagawa naman po yung pagkalap po ng swabbing, yung pagkalap ng ebidensya po doon sa katawan po ng bata. At kami po, Police Master Sergeant Arvin, ay patuloy po na makikipag-ugnayan sa inyong opisina. Hihintayin po namin at mag-follow up kami sa paglabas po ng autopsy results para din po mabigyang hustisya ito. Opo, ma'am. Kami naman po, ma'am, sa Ligaw City Police Station ay talagang ginagawa din po namin talaga para masolusyonan kasi na po ito talagang naging viral na din po. So dapat talagang ma-solve po ito sa tulong po ng lahat ng. At siguro huling kahilingan na lamang po, Master Sergeant Arvin, baka maaari po na patuloy po nating i-inform din ang magulang po, si Ma'am Juvie at si Ma'am Evelyn din po, ukol po sa status ng autopsy, pati po ng inyong investigasyon dahil dahil anak po ito ni Ma'am Juvie ay mararapat lang po na ma-inform natin sila kung ano po ang estado ng investigasyon ng ating mga kapulisan. Opo. Actually, sinesend ko po sa messenger niya kung ano yung nakakalap ko. Sinesend ko din po. Inform ko po sila. Okay. So, minsan, may mga tanong sila. Minsan, hindi ko na nasasagot kasi marami din po akong ginagawa. Pero yung mga importanteng update ay sinesend ko po. May contact po kami. Sige po. Maraming salamat po, Sergeant Arvin Grebialde, ang investigador po ng Ligaw City, Albay. Salamat, sir, sa inyong oras po ngayong hapon. Salamat. Ma'am Juvie. Opo. Narinig naman po natin ang statement po ng ating kapulisan dyan sa Ligaw City, Albay. At sa ngayon po ay patuloy po ang kanilang investigasyon para malaman po kung sino ang gumawa nito sa inyong anak. So nabanggit po nila meron na po silang persons of interest. Sa ngayon 6 daw po. Pero na-verify nila yung mga alibay at nag-check out naman po na nung oras at araw po na nangyari ito kay Janine ay hindi daw po talaga nila alam kung ano nangyari. Pero hintayin po natin, ma'am, yung resulta po ng autopsy results or autopsy sa katawan po ng inyong anak at doon po tayo magbabase kung paano po natin malaman kung sino po ang gumawa nito sa inyong anak. Siguro maganda na rin, ma'am, na i-take din natin yung opportunity na to na manawagan po sa kung sino man po ang testigo or nakakita po sa inyong anak tungkol po dito sa nangyari sa kanya. Kasi po, madam, kung sino po yung mga malalapit dito, sila din po ang makakaalam din. Kasi dito lang, dyan lang po naman dumaan yung bata. Kakonting bahay lang po dinaanan. Tama po. Walang iba po. Yun nga po yung tinanong natin kay Sergeant Arvin kasi sabi niya 100 meters apart lang Galing po yung doon sa pinakamalapit po, yun yung sinasabi niyang farm na puro lalaki ang tao. Opo, at yun nga po, ang sinabi daw sa kanila ay wala pa. So, sa ngayon, ma'am, siguro manawagan po tayo sa mga maaari pong nakakita sa inyo pong anak bago po mangyari ang insidente.
Sige po, Ma'am Juvie. Ma'am Juvie, wag po kayo mag-aalala. At kami po dito sa Wanted sa Radyo, sa opisina po ni Senator Raffy Tulfo, hindi po namin nahayaan na hindi po matutukan itong kaso ng inyong anak. Salamat po. Opo. Sisiguraduhin po namin, ma'am, na lahat po ng posibleng anggulo, kagaya po ng nabanggit din ni Sergeant Arvin kanina, aaralin po natin kung sino-sino pa po ang posible na nandoon sa lugar na yon. Maski po yung farm na sinasabi ninyo kanina, isama po natin sila sa paiimbestigahan natin para malaman po talaga kung sino po ang may gawa nito sa inyong anak. Salamat po. Sige. So, siguro, Shari, maganda din na i-coordinate na lang din natin with kung sino man yung medical legal. Para po mabigay din sa inyo, ma'am, yung autopsy results at malaman nyo din po kung ano po talaga yung dahilan ng pagkamatay. At from there po, matutukan po natin sa kapulisan kasi doon naman magsa-start yun anong cause nung pagkamatay at baka malaman din kung ano ba yan, pinukpok ba sa ulo or may iba pa bang ginawa sa kanya. So, ganun na lang po, Ma'am Evelyn at Ma'am Juvie, at again, we will do our best dito po sa Wanted sa Radyo at tututukan po namin itong kaso ng inyong anak, ma'am. Maraming salamat. Maraming salamat po. Okay po. Maraming salamat din po sa inyong panahon at kung meron pa po kayong pangangailangan, Ma'am Evelyn at Ma'am Juvie, bukas po ang aming tanggapan. Magsabi lamang po kayo sa aming staff. Maraming salamat. Thank you po.